Bukas mismo darating yung first batch na umuwi from Israel. 17 persons na ayaw na doon dahil either na economic problem or kasama dyan yung mga konting na-evacuate from the south, ayaw na tumira doon. Darating na sa bansa bukas araw ng Miyerkules, October 18 ang first batch ng mga Pilipinong nagpasaklolo sa Philippine government upang makabalik ng Pilipinas mula sa Israel. Batay sa ulat ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, nasa 35 mga kababayan sa Israel ang nanghihingi ng tulong para sa repatriation o pag-uwi sa bansa. Sa huling datos ng Department of Foreign Affairs o DFA, 3 OFWs ang kumpirmadong nasawi sa pag-atake ng Hamas militants. 3 pa ang unaccounted for o walang kontak ang mga kamag-anak at Philippine authorities. Hindi naman malinaw kung kailan makakatawid sa Rafah border crossing ang libu-libong taong naipit sa gulo sa pagitan ng Israel at Gaza. Kabilang dito ang nasa 78 mga kababayang nagpalista na para ma-repatriate. Nagpapatuloy ang diplomatic efforts upang mabuksan ito at ma-evacuate ang lahat ng foreign passport holders, kabilang na ang mga Pilipino. Oras na makalabas ng Gaza at makatawid sa Egypt, bibilang lamang ng ilang araw bago sila tuluyang maiuwi sa Pilipinas. Ang worry natin, hindi po yung corridor, pero ganong katagal sila ipoprocess dun sa Egyptian side para sa kanilang mga visas na pending na ngayon sa Egyptian government. Nakasubmit na lahat ng pangalan nila sa Egyptian government. Pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mananatiling prioridad ng gobyerno ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa Gaza na naapektuhan ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Subalit batay sa United Nations, walang progreso sa nangyayaring negosasyon hinggil sa pagbubukas ng Rafah crossing. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.